Ikaw ba ay gumamit ng lapu tapos kinounter ka ng kalaban gamit ng Esmeralda? Ito ang life hacks para sa'yo. Marahil iniisip mo na wag na lamang gumamit ng passive dahil kakainin lamang na Esmeralda ang iyong shield. Pues mali ka dahil pwede ka gumamit ng passive kapag tapos na siya mag first kill. At yun ay dahil hindi mo naman gagamitin ang iyong passive para lamang magka-shield. Gagamitin mo ang iyong passive para makapag-deal ka ng damage. At kapag nag-vengeance na ang kalaban, which is most likely na gagawin nila, kailangan mo lang layuan, hampasin siya ng todo, tapos syempre aalis pa rin yan kasi wala ka pa rin si Halberd eh. Ang first build mo dapat si Halberd. Kapag pinakita mo sa kalaban na hindi ka natatakot, teka lang, may dalawa ko. Lah, ang epal nito pag ikaw tinanulan ko. Lah, hala, okay lang, nangyayari talaga yung mga dalaw na yun minsan. Teka lang, oy, papansin ka boy ha? Okay lang yung dumalo na isang beses pero yung abangan mo pa ako, sumusobra ka. Ikaw ba ay napipikon na sa mage ng kalaban kasi dalaw siya ng dalaw sa'yo kahit wala naman talagang dahilan, tipihan mo ang kalaban. Huwag mo nang pansinin yung katapat mo, abangan mo siyang dumaan sa mga damo, tapos pagkapatay mo, tipitipihan mo uli. Magre-react niyan kasi iiyak yan dahil sa ginagawa mong kakatipi. Kaya ano ang dapat gawin? Sugurin mo, first skill, passive, second skill, ulti, sabay hampas pangkalawakan, tapos tipitipihan mo uli. At dahil pikon na siya sa'yo, susubukan kanyang dalawan kaso hindi kanya makikita sa iyong lane. Kaya ano ang kanyang gagawin? Babalik ulit sa mid, ngunit dun mo siya abangan. Tumalon ka ng biglaan, hampasin mo ng iyong espada, bang, bang, bang. May isa pang kalaban pero hindi natin papansinin yan. Bakit? Dahil kailangan natin gawin ang ating mahiwagang ritual. Ang tumipi sa kalaban, tas umalis na parang nating happen pagkatapos. Syempre, iiyak na ulit yan at anong kailangan gawin pagkatapos? Tumalon sa marami kahit maraming kalaban, i-stun yung marksman, pasukin sa loob, bang, bang, bang! Bam, bam, wata! Tagilapin ang iyong pet peeve, hampasin mo ng passive, sabay ulti ng malupet, ano, tipitipihan mo ulit. Pag nagawa mo na lahat ng step, pwede ka nang dumako sa susunod at yun naman ay ang patayin si Parsa, tapos tipitipihan mo ulit. At syempre, para sa ating last clash, huwag nating kalimutan na unahin pa rin si Parsa. Wata, boom, boom, bang! Sa paraan na ito ay mananalo na kayo, ngunit hindi ka na makakatipi, pero ayos lang kasi ang mahalaga siya ay chocolate.